Mayroon pa ba tayong malayang pamamahayag? Is there freedom of the press in the Philippines? At bakit kailangan kontrolin ng pamahalaan ang media? Ano ang epekto nito sa kanilang pamumuno? Yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario, at you can also follow us in our FB page or account, Jose Michael Operario and Attorney Mike Operario. Noon pong panahon ng martial law, ang isa sa mga kauna-unahang mga institusyon na ipinasara ng pamahalaan ay ang mga TV station, ang radyo, at ang mga dyaryo, upang wala na mga balita na mailabas noon. At ang nag-ooperate noon ay ang mga television o ang mga radyo na pag-aari ng gobyerno o kaya ay sponsored ng gobyerno. Why is it important for the government then to control the story? Well, dahil po sa isang diktadorya, control of the story and the narrative is critical in controlling the people. Kung walang lalabas na storya o balita at puro magaganda lang ang may babalita mo sa mga tao, makukontrol mo ang kanilang pagkilos o ang kanilang reaksyon. Wala na pong mga opposition leaders noon ng panahon ng martial law dahil lahat sila ay nakulong. Si Ninoy Aquino, Jovito Salonga, Nene Pimentel, sina Pepe Jocno, lahat po ito sila ay napadala na sa bilangguan. Today, wala naman pong mga opisyal na deklarasyon ng martial law at wala naman pong pagkitil na opisyal sa karapatan ng mga pamamahayag. Pero bakit tila parang kontrolado pa rin ang paglabas sa mga impormasyon ng mainstream media sa kasalukuyan? This phenomenon ay hindi lang po bago sa Pilipinas, and this is happening all over the world. Even in the United States, ito pong nakaraang mga dalawang halalan sa Amerika, kitang-kita mo na pati ang media are divided along political lines. Ang ABC, NBC, CNN, sila po ay kumikiling sa Democratic Party. At ang Fox News naman po ay kumikiling sa Republican Party. The sad part of this story is that right now, ang mainstream media has become a propagandist entity. Yan pong phenomena na yan ay matagal na rin nangyayari sa Pilipinas. Ang bawat politiko po, kahit na nasyonal o lokal, mayroon po silang mga paboritong media na kasama nila sa payroll sa kanilang mga opisina upang kontrolado ang paglalabas ng impormasyon at mga istorya na mapapanood o mababasa ng mga tao. Critical po yung impormasyon na yan upang ang mga tao ay manatili